Isang malamig at matalas na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mateo de la Cruz habang nakatanaw siya sa mga miyembro ng board na nakaupo sa paligid ng mahabang mahogany table. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay halos mabibingi. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Wasakin natin sila. Ang tatlong salitang iyon ay binitawan niya ng may bigat at katiyakan. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ito ang hudyat. Ang simula ng pagbagsak ng isang imperyo. Ang simula ng kanyang matagal ng hinihintay na paghihiganti. Pagkatapos ng pulong, nagpaiwan si Mateo sa kanyang opisina. Ang penthouse office ng De La Cruz Holdings ay halos gawa sa salamin. Nagbibigay ng walang harang na tanawin ng buong Metro Manila. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay kumikinang na parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Dito, sa tuktok ng mundo, dapat sana ay nararamdaman niya ang tagumpay. Dapat sana ay puno ng saya ang kanyang puso. Pero habang pinagmamasdan niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa salamin, matikas sa kanyang mamahaling suit, may kumpiyansa sa tindig, hindi ang CEO na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ang kanyang nakikita. Sa kanyang isipan, bumabalik ang imahe ng isang payat na batang lalaki, isang batang may marungis na pisngi at mga matang puno ng pangarap, pero nilalamon ng kahihiyan. Ang multo ng kanyang kahapon ay may pangalan. Isabela Sarmiento. Napapikit si Mateo at bigla, ang tahimik at malamig na opisina ay napalitan ng ingay at init ng isang makitid at maputik na eskinita sa tondo. Nangahamoy ang hangin sa usok ng inihaw na isaw. Ramdam pa rin niya ang nakakapasong sikat ng araw sa kanyang balat habang buong pag-iingat niyang binabantayan ang kanyang maliit na kariton. Sa edad na 7, ito na ang kanyang mundo. Ang bawat piraso ng isaw na kanyang naibebenta ay katumbas ng kanin sa kanilang hapagkainan. Hanggang sa dumating sila, isang grupo ng mga batang mayayaman, nakabihis ng malilinis na damit, na tila napadpad lamang sa kanilang lugar para maghanap ng libangan. At sa gitna nila ay si Isabela. Ang kanyang buhok ay nakatali ng isang malaking pink na ribbon. Ang kanyang bestida ay tila hindi pa nadadapuan ng alikabok. Yak! Ano yan? Ang baho! Sigaw ng isa sa mga bata. Tinuturo ang kariton ni Teo. Nagtawanan sila, ngunit ang mga mata ni Isabela ang pinakamasakit. Puno ng pandidiri, puno ng pangmamaliit. Lumapit ito, tiningnan ang laman ng kanyang garapon ng barya at may ngisi sa labi na tumingin sa kanya. Pulubi, sabi nito sa isang boses na kasing talas ng bubog. Kahit anong gawin mo, mananatili kang mahirap. At sa isang iglap, itinulak nito ang kanyang maliit na kariton. Gumulong ang mga isaw sa putik. Kumalat ang mga barya mula sa nabasag na garapon na wala sa dumi. Ang tanging naririnig ni Teo ay ang malakas na halakhak ni Isabela at ng kanyang mga kaibigan habang sila ay tumatakbo palayo. Naiwan siyang mag-isa. Nakaluhod sa puthikan, nanginginig ang mga kamay habang pinipilit pulutin ang mga baryang natabunan na ng lupa. Hindi niya namalayan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi iyon luha ng lungkot, iyon ay luha ng galit. Mula sa araw na yon, isinumpa niya sa kanyang sarili. Darating ang araw, luluhod din sa kanyang harapan si Isabela Sarmiento. Idinilat ni Mateo ang kanyang mga mata. Ang init ng galit mula sa nakaraan ay nagbigay sa kanya ng lakas sa kasalukuyan. Ang batang si Teo ay matagal nang patay. Si Mateo de la Cruz, ang kinatatakutang corporate shark, ang nabuhay mula sa kanyang abo. Sa sumunod na araw, bago siya pumasok sa opisina, dumaan muna siya sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng syudad. Nilapitan niya ang isang simpleng puntod na may pangalang nakaukit. Benjamin Ben Reyes, ang kanyang lolo Ben.
Si Lolo Ben ang kumupkop sa kanya matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Siya ang nagturo sa kanya kung paano maging matatag, kung paano mangarap sa gitna ng kahirapan. Ang matanda ang kanyang naging gabay at inspirasyon. Dahan-dahan niyang pinunasan ang lapida gamit ang kanyang panyo at naglagay ng isang sariwang puting bulaklak dito. Malapit na po, Lolo, bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses, na kanina'y puno ng tigas sa boardroom, ay naging malambot at puno ng respeto. Makukuha na natin ang hustisya na ipinagkait sa inyo. Pagbalik niya sa kanyang sasakyan, habang pinapaandar ang makina, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang abogado. Sir? Sabi ng boses sa kabilang linya. Okay na po. Naset na ang meeting para bukas. Ang representative na ipapadala ng Sarmiento Realty para makipagnegosasyon. Huminto sandali ang abogado. Tila binabasa ang isang dokumento. Si Miss Isabela Sarmiento. Ibinaba ni Mateo ang tawag. Isang mabagal, kalkulado, at nakakakilabot ng ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa determinasyon. Ang multo ng kanyang kahapon ay hindi na isang multo. Bukas, magiging isang buhay na katotohanan ito sa kanyang harapan. At handa na siyang harapin ito. Sa wakas, bulong niya sa sarili. Kumikinang ang mga chandelier na parang mga diamante sa itaas ng grand ballroom. Ang mahinang tunog ng violin ay sumasabay sa bulungan at halakhakan ng mga panauhin na nakabihis ng kanilang pinakamamahaling kasuotan. Bawat sulok ng silid ay sumisigaw ng karangyaan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Isabela Bella Sarmiento, hawak ang isang kopita ng champagne na hindi naman niya iniinom. Ang kanyang suot na gown ay gawa ng isang sikat na designer. Ang alahas sa kanyang leeg ay nagkakahalaga ng isang mansyon. Sa paningin ng lahat, siya ang larawan ng perpektong prinsesa, maganda, mayaman, at walang problema. Ngunit sa likod ng pinilit niyang ngiti, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nalulunod. Isabela, iha. Bati ng isang matandang babae na lumapit sa kanya, isang donya na kaibigan ng kanyang ama. You look stunning tonight. Thank you po, tita. Sagot ni Bella, ang kanyang boses ay perpektong na ensayo para maging magalang at matamis. Ngunit habang nagsasalita ang matanda tungkol sa kanyang huling biyahe sa Europa, lumilipad ang isip ni Bella. Tumingin siya sa paligid. Ang mga ngiti ay tila mga maskara. Ang mga pag-uusap ay tila walang katuturan. Ito ang kanyang mundo. Isang maganda at kumikinang na hawla. Umalis siya sandali at nagtungo sa balkonahe para makalanghap ng sariwang hangin. Sa ibaba, nakikita niya ang mga ilaw ng syudad, katulad ng tanawin mula sa opisina ni Mateo. Ngunit kung para kay Mateo ang tanawin ay simbolo ng kapangyarihan, para kay Bella, ito ay isang paalala kung gaano siya kalayo sa tunay na buhay. Hindi nagtagal, narinig niya ang mga yabag sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Ang biglang panlalamig ng hangin ay sapat ng hudyat. Ano ang ginagawa mo rito? Ang boses ng kanyang ama, si Don Ricardo Sarmiento, ay malamig at walang emosyon na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Ang mga panauhin ay naghahanap sa iyo. Bumalik ka sa loob at gampanan mo ang iyong papel. Humarap si Bella. Papa, I just needed some air. Huwag mo akong bigyan ng dahilan. Putol ni Don Ricardo. Lumapit ito at ang kanyang titig ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Bella. May mas mahalaga tayong problema kaysa sa mga walang kwentang party na ito. Biglang kinabahan si Bella. Ano po iyon? May isang taong sinusubukang wasakin ng kumpanya, sabi ng kanyang ama. Ang bawat salita ay may diin. Isang misteryosong investor. Bibili niya ang lahat ng shares. Pinapabagsak ang ating mga kasosyo. He's a snake.
And we need to cut off its head. Napalunok si Bella. Ano po ang gagawin natin? Tinitigan siya ni Don Ricardo mula ulo hanggang paa na may bahid ng pagkadismaya. Hindi tayo. Ikaw. Ikaw ang haharap sa kanya. Nakaset na ang meeting bukas. You will represent the Sarmiento name. Huwag mo akong ipapahiya, Isabela. May intindihan. Walang pag-asa. Walang lugar para tumanggi. Ang salita ng kanyang ama ay batas. Opo, Papa. Sagot niya. Halos pabulong na lang. Tumango si Don Ricardo. Kontento na sa kanyang pagsunod. Tumalikod na ito at bumalik sa loob. Iniwan si Bella na nanginginig sa balkonahe, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa takot. Pag-uwi nila, dumiretso si Bella sa kanyang kwarto. Malaki at maganda ang silid, puno ng mga mamahaling gamit, mga designer bag na nakahilera sa isang estante, mga sapatos na halos hindi pa nasusuot, isang aparador na puno ng mga damit na minsan lang na isusuot. Para sa iba, ito ay isang paraiso. Para sa kanya, ito ang mga rehas ng kanyang ginintuang kulungan. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, napatingin sa kanyang refleksyon sa malaking salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng pagod, isang babaeng natatakot, isang manika na pag-aari ng kanyang ama. Kailan pa ba siya huling gumawa ng desisyon para sa sarili niya? Kinabukasan, maaga siyang naghanda para sa pulong. Pinili niya ang isang itim na business suit, simple pero formal. Inayos niya ang kanyang buhok sa isang masikip na bun. Naglagay siya ng light makeup para itago ang mga bakas ng gabing hindi siya nakatulog. Habang nagmamaneho papunta sa opisina ng misteryosong investor, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na kaya niya ito. Kailangan niyang maging malakas. Kailangan niyang patunayan sa kanyang ama na hindi siya isang kahinaan. Kailangan niyang protektahan ang pangalan ng kanilang pamilya. Ang opisina ay nasa isang nagtataasang gusali sa Makati. Bawat hakbang niya sa loob ng lobby ay tila may bigat. Pagdating niya sa tamang palapag, isang sekretarya ang sumalubong sa kanya at ginabayan siya papasok sa isang malaking conference room. May isang lalaking nakaupo sa dulo ng mesa, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa malawak na tanawin sa labas ng bintanang salamin. Ang tindig nito ay puno ng kapangyarihan at awtoridad. "Good morning!" Bati ni Bella. Sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. "I'm Isabela Sarmiento." Hindi agad gumalaw ang lalaki. Ang katahimikan ay tila tumagal ng 1,000 taon. At pagkatapos, dahan-dahan itong umikot sa kanyang swivel chair. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang lahat ng hangin sa baga ni Bella ay tila ninakaw. Ang tibok ng kanyang puso ay huminto. Ang mukhang yon, pamilyar, ngunit iba na. Wala na ang dungis at kahihiyan-hiyan ng isang batang lalaki sa tondo. Napalitan ito ng matatalas na panga, ng mga matang malamig na parang yelo, at ng isang nangiti na naglalaman ng lahat ng galit sa mundo. "Long time no see, Isabela," sabi ng lalaki. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Gumuho ang mundo ni Bella. Ang taong sisira sa kanila, ang taong kailangan niyang harapin, ay ang multo mula sa nakaraan na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Si Mateo de la Cruz. Pinanood ni Mateo ang bawat pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Isabela. Una, ang pagkalito. Pagkatapos, ang dahan-dahang pagkilala. At sa huli, ang purong, hindi maikakailang takot. Nawala ang kulay sa kanyang mukha na para bang nakakita siya ng isang multo. At sa isang banda, totoo iyon. Siya nga ang multo ng kahapon ni Isabela, nagbalik para maningil. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Si Mateo ay nanatiling nakaupo, kalmado,
habang si Isabela ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto. Tila hindi makagalaw. Ang postura nito na puno ng kumpiyansa kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang babaeng mukhang naliligaw at mahina. At sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman ni Mateo ang isang madilim na kasiyahan. Ito na yon, ang eksenang pinangarap niya gabi-gabi sa loob ng maraming taon. Ang simula ng kanyang perpektong paghihiganti. "Maupo ka, Mrs. Sarmiento," basag ni Mateo sa katahimikan. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Parang isang business transaction lamang ang nagaganap. Sayang ang oras. Tila natauhan si Isabela sa kanyang sinabi. Dahan-dahan itong lumapit sa mesa at umupo sa silyang nasa tapat niya. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng kamay nito habang inaayos ang kanyang gamit sa ibabaw ng mesa. Hindi ito nakatingin ng diretso sa kanya. Kinuha ni Mateo ang isang manipis na folder na nasa kanyang harapan at marahan itong itinulak sa gitna ng mesa, papunta kay Isabela. "Nariyan ang aming alok," sabi niya. Malinaw at simple, walang puwang para sa maling interpretasyon. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Isabela nang buksan niya ang folder. Pinanood ni Mateo ang kanyang mga mata habang binabasa nito ang mga nakasulat. Nakita niya kung paano ito nanlaki sa bawat pahina, kung paano kumunot ang noo nito sa pagkabigla. "This is..." Nagsimula siyang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay nabasag. Huminga siya ng malalim at sinubukang muli. "This is impossible. Ang halagang ito ay isang insulto. This is not even half of our company's market value." "Hindi iyan isang insulto, Mrs. Sarmiento," tugon ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. "Iyan ay isang katotohanan. Iyan ang halaga ng inyong kumpanya para sa akin. Take it or leave it." "Leave it?" Halos pasigaw na sabi ni Bella. Ang takot ay napapalitan na ng bahagyang galit. "Mr. De La Cruz, baka hindi mo naiintindihan. Ang Sarmiento Realty ay hindi isang maliit na kumpanya na pwede mo na lang basta-basta bilhin na parang isang laruan. We can talk about a partnership, a merger perhaps, but a hostile takeover at this price." "Hindi ako interesado sa partnership," putol ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanatiling malamig at matatag. "Hindi rin ako interesado sa isang merger. Ang gusto ko ay ang inyong kumpanya at ang lupa kung saan nakatayo ang inyong bahay. At kukunin ko yon, mayroon man o wala, ang iyong pagsang-ayon." Ang bawat salita ay tumama kay Bella na parang isang sampal. Napayuko ito, tila nawalan ng lakas. Ang lahat ng tapang na sinubukan niyang buuin kanina ay gumuho na. "Bakit?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina na ngayon, puno ng pagkalito at desperasyon. "Bakit mo ginagawa to? May nagawa ba kaming mali sa'yo? Ang pamilya ko?" Ito na ang tanong na pinakahihintay ni Mateo. Ito na ang pagkakataon para ipamukha sa kanya ang lahat. Para isumbat ang bawat tawa, bawat pangungutya, bawat butil ng bigas na nawala dahil sa kanyang kalupitan. Ngunit hindi niya yon ginawa. Sa halip, isang maliit at mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hinayaan niyang manatili sa ere ang kanyang tanong. Hinayaan niyang lamunin siya ng kanyang sariling pag-iisip. Ang hindi pagsagot ay mas masakit pa kaysa sa anumang akusasyon. Tumayo si Mateo, hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap. "Mayroon kang 24 na oras para pag-isipan ng alok ko, Mrs. Sarmiento," sabi niya habang inaayos ang kanyang suit. "Pagkatapos niyan, ang alok ay mawawala na at sisimulan ko ng kausapin ang ibang mga board members ninyo ng paisa-isa.
Sigurado akong mas magiging rasunable sila kaysa sayo. Nagsimula siyang maglakad papunta sa pinto. Nilagpasan si Bella na nanatiling nakaupo. Tulala. Nang malapit na siya sa pinto, huminto siya. Hindi siya lumingon. Alam mo, may isang bagay akong natutunan noong bata pa ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Natutunan kong ang mga taong nasa itaas ay kayang itapon at tapakan ng mga nasa ibaba nang walang anumang pagsisisi. Dahan-dahan siyang lumingon at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pulong, tinitigan niya si Bella ng may halong emosyon, isang madilim at kumukulong galit. Ngayon, tingnan natin kung ano ang pakiramdam kapag nabaliktad na ang mundo. Lumakad siya at nilagpasan ito. Ngunit bago niya hawakan ang doorknob, muli siyang huminto. Bumalik siya ng bahagya at yumuko. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa tainga ni Isabela. Ramdam ni Bella ang hininga nito, malamig at mapanganib. At sa isang boses na halos pabulong, puno ng lason mula sa nakaraan, sinabi ni Mateo ang mga salitang tatatak sa isipan ni Isabela magpakailanman. Hindi mo naaalala ang amoy ng isaw, Miss Sarmiento? Ako, hindi ko yun makakalimutan. Pagkatapos noon, tumayo siya ng tuwid at lumabas ng silid nang hindi na muling lumilingon. Isinasara ang pinto sa likuran niya. Iniwan niya si Isabela Sarmiento sa loob ng malamig na conference room, mag-isa, nanginginig, at binabagabag ng isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang pinto ay nagsara na, at para kay Bella, tila isinara na rin ang pinto sa kanyang buong mundo. Hindi alam ni Bella kung gaano siya katagal na nakatulala sa loob ng conference room pagkaalis ni Mateo. Ang mga salita nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Hindi mo naaalala ang amoy ng isaw, Miss Sarmiento? Isaw. Biglang bumalik ang isang malabong alaala, isang mainit na hapon, isang maputik na eskinita, ang tawa ng kanyang mga kaibigan, ang imahe ng isang maliit na kariton na tumumba. Napahawak siya sa kanyang bibig, at isang alon ng pagkahilo ang biglang dumaloy sa kanyang katawan. Naaalala niya, hindi lahat ng detalye, pero sapat na para maramdaman ang bigat ng kasalanan. Isa lamang yung laro ng bata para sa kanya noon, isang walang kwentang sandali na agad niyang kinalimutan. Pero para kay Mateo, iyon pala ang simula ng lahat. Nang makabalik siya sa sarili, dali-dali niyang inayos ang kanyang mga gamit at halos takbuhin ang pasilyo palabas ng gusali. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Kailangan niyang makaalis doon. Kailangan niyang lumayo sa mga matang yon na puno ng galit. Ang biyahe pa uwi ay isang bangungot. Hindi niya halos napansin ang daan. Pagdating niya sa mansyon, dumiretso siya sa opisina ng kanyang ama. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Naabutan niya si Don Ricardo na nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Papa, simula ni Bella, ang kanyang boses ay nanginginig. Ibinaling ng kanyang ama ang tingin mula sa dyaryo. Kumusta ang pulong? Nakuha mo ba ang isang mas magandang kasunduan? Umiling si Bella. Papa, ang investor. Si Mateo de la Cruz. Siya yung... Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Ang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng pagkalito. At pagkatapos ay ng purong pagkamuhi ng maalala nito ang pangalan. Ang batang nagtitinda ng isaw? Tanong ni Don Ricardo. Hindi makapaniwala. Tumango si Bella, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Papa, gusto niyang kunin ang lahat. Ang kumpanya, ang bahay, para sa halos wala. Sabi niya, paghihiganti raw ito. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa silid.
Hinampas ni Don Ricardo ang kanyang kamao sa mesa, napatayo. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Walang hiya. Paano nangyari to? Isang basura mula sa tondo? Ngayon ay sinusubukan tayong pabagsakin. Hindi ako makakapayag. Naglakad ito pabalik-balik sa opisina, parang isang leon na nakakulong sa hawla. Kasalanan mo ito, Isabela. Masyado kang malambot. Dapat ay dinurog mo siya. Dapat ay ipinakita mo sa kanya kung sino ang kinakalaban niya. Ang mga salita ng kanyang ama ay tumusok sa puso ni Bella na parang mga punyal. Hindi galit sa sitwasyon ang nakikita niya, kundi galit sa kanya. Para sa kanyang ama, isa na naman siyang kabiguan. Umakyat siya sa kanyang kwarto. Ang mga sigaw ng kanyang ama ay sumusunod pa rin sa kanya. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Hinahayaan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan na dumaloy. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Sa halip, binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang hanapin ang pangalan ni Mateo de la Cruz. Ang nakita niya ay lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Hindi ito kwento ng isang taong yumaman sa masamang paraan. Ito ay kwento ng pagsisikap, mga artikulo tungkol sa kanyang mga scholarship, sa kanyang mga unang negosyo na itinayo mula sa wala. May isang artikulo pa na nagtatampok sa community center na ipinatayo niya sa Tondo. Isang lugar para sa mga batang lansangan na nagbibigay ng pagkain at edukasyon. Ang Mateo de la Cruz na nakilala niya kanina ay isang halimaw. Ngunit ang Mateo de la Cruz na binabasa niya ngayon ay isang taong may ginintuang puso. Paano naging iisang tao ang dalawang imaheng ito? Isang pakiramdam ng kahihiyan ang bumalot sa kanya. Ang batang lalaki na kanyang hinamak noon ay lumaki para tulungan ang mga taong katulad niya. Samantalang siya, ano na ang kanyang nagawa? Nabuhay sa karangyaan at sinunod lang ang bawat utos ng kanyang ama. Sa paghahanap ng kung ano pa, napadpad siya sa isang lumang bodega sa kanilang bahay kung saan nakatambak ang mga lumang gamit. Naghahanap siya ng mga lumang dokumento ng kumpanya, umaasang may makikitang butas sa legalidad ng ginagawa ni Mateo. Ngunit sa halip ng mga papel, ang nahanap niya ay isang malaking baul na puno ng mga lumang photo album. Dahil sa pagod at pag-usisa, binuksan niya ang isa. Mga larawan ng kanyang kabataan, mga party, mga biyahe, at pagkatapos, sa isang pahina, may isang litrato na kumuha ng kanyang atensyon, isang larawan ng kanyang yumaong ina, nakangiti ng malapad. Katabi nito ang kanilang hardinero noon, isang matandang lalaki na may mabait na mukha, na may hawak na isang pandilig. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kahit na maraming taon na ang lumipas, kahit na malabo na ang litrato, pamilyar ang mukha ng matanda. Nasaan na nga ba niya ito nakita? Pinilit niyang alalahanin. At bigla, naisip niya ang mga larawan ni Mateo de la Cruz sa internet. Sa isa sa mga artikulo, may isang maliit na litrato ni Mateo na nakatayo sa tabi ng isang puntod. At ang pangalan sa lapida, Benjamin Ben Reyes, Lolo Ben. Siya ang matandang lalaki sa litrato, ang hardinero ng kanilang pamilya noon na palaging nagbibigay sa kanya ng bulaklak noong bata pa siya. Ano ang koneksyon niya kay Mateo? At bakit bigla na lang siyang nawala noon? Napatayo si Bella, hawak-hawak ang lumang litrato. Ang paghihiganti ni Mateo ay hindi na lang tungkol sa isang kariton ng isaw. Ramdam niyang may mas malalim pa itong pinag-uusapan. Isang sikreto na nakatago sa nakaraan ng kanyang sariling pamilya. At sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, nagkaroon si Bella ng isang layunin na hindi nagmula sa kanyang ama. Kailangan niyang malaman ang totoo. Ang mga sumunod na araw ay abala para kay Mateo. Sunod-sunod ang mga pulong kasama ang kanyang mga abogado at financial analysts. Ang bawat hakbang sa kanyang plano para pabagsakin ang Sarmiento Realty ay maingat na isinasagawa.
Sa papel, lahat ay perpekto. Ang kanyang paghihiganti ay nasa abot kamay na. Ngunit may isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Isang bagay na pilit niyang iwinawaksi pero patuloy na bumabalik. Ang mukha ni Isabela sa conference room. Inaasahan niyang makikita ang aroganteng prinsesa mula sa kanyang alaala. Isang babaeng palaban, mapagmataas, at kayang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang pangalan. Inaasahan niya ang isang laban, pero hindi yon ang nakita niya. Ang nakita niya ay takot, pagkalito, at sa isang saglit, bago niya ito tinabunan ng galit, nakita niya ang isang bagay na mas malalim pa. Isang bakas ng kalungkutan sa mga mata nito. Isang kalungkutan na tila pamilyar. "Sir?" Nag-angat ng tingin si Mateo. Nasa gitna pala siya ng isang pulong at lahat ng kanyang mga tauhan ay nakatingin sa kanya. Naghihintay ng kanyang desisyon. "Ulitin mo ang huling sinabi mo." Utos niya. Sinisikap ibalik ang kanyang focus. Mabilis siyang nakabawi. Nagbigay siya ng mga malinaw na utos, gumawa ng mga matatalas na desisyon. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroon pa rin ang imahe ni Isabela. "Huwag kang magpadala sa drama niya," sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Isa siyang Sarmiento. Magaling silang umarte. Pero may isa pang boses, isang mas mahinang boses, na nagtatanong kung totoo nga ba ang kanyang nakita. Nang gabing iyon, sa halip na umuwi, nagkulong siya sa kanyang opisina. Hindi niya magawang magtrabaho. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa at kinuha mula roon ang isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy. Ito ang tanging naiwan sa kanya ni Lolo Ben, bukod sa mga alaala. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Sa loob, nakalatag sa pulang velvet, na kupas na, ay ang koleksyon ng mga lumang singsing. Mayroong simple, mayroong may maliliit na bato. Hindi mukhang magkakapareho. Palagi niyang iniisip na ito ay mga aras lang na naipon ng matanda sa paglipas ng panahon. Ipinagbili niya ang ilan sa mga ito noon para makapagsimula at ang halaga ay nakatulong sa kanya ng malaki. Ngunit palaging may isang bagay na pumipigil sa kanya na ipagbili ang lahat. Naalala niya ang huling habilin ni Lolo Ben bago ito pumanaw. "Teo, apo," sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay mahina na. "Itong mga singsing, hindi lang ito basta palamuti. Susi ang mga ito. Susi sa hustisya." Noon, inakala ni Mateo na ang ibig sabihin ng matanda ay ang halaga ng mga ito ang magiging susi din niya para makaahon sa kahirapan at makamit ang hustisya. Pero ngayon, hindi na siya sigurado. Kinuha niya ang mga natitirang singsing at inilapag sa kanyang mesa. Pinagmamasdan ng mga ito sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang desk lamp. Isa-isa niyang sinuri ang mga ito. Hinahanap ang kahit anong kakaiba. Pagkatapos ng halos isang oras, wala siyang makita. Mga ordinaryong lumang singsing lamang. Napabuntong hininga siya. Baka nga guni-guni niya lang ang lahat. Baka ang pagtatagpo nila ni Isabela ay nagbibigay lang ng ibang kahulugan sa mga bagay-bagay. Akmang ibabalik na niya ang mga singsing sa kahon ng may isang bagay na kuminang. Isa sa mga singsing, ang pinakasimple sa lahat, isang plain na silver band na walang anumang bato, ay tila may gasgas sa loob ng bilog nito. Kinuha niya ang isang magnifying glass mula sa kanyang drawer, isang bagay na ginagamit niya para suriin ang mga blueprints. Itinapat niya ito sa singsing at doon nakita niya ito. Hindi iyon gasgas, iyon ay mga maliliit, halos hindi mababasa na numero at letra na inukit ng pino. And then the digits at 35 is also 47. 121 na digya imos sa 34.8 inapaw po ng tuwid si Mateo. Hindi ito pangalan ng brand. Hindi ito isang mensahe. Ito ay isang set ng coordinates. Mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop
at inilagay ang mga numero sa isang online map. Nag-load ang pahina. Nag-zoom in ito sa isang particular na lokasyon sa Metro Manila. Hindi ito isang bahay, hindi ito isang lote. Ang pulang pin ay tumapat sa isang lumang gusali sa distrito ng Escolta. Isang gusali na kilala niya, isang bangko. Biglang bumililis ang tibok ng kanyang puso. Ang mga salita ni Lolo Ben ay bumalik sa kanya. Ngunit ngayon, mayroon na itong bagong kahulugan. Susiyang mga ito. Napatingin siyang muli sa singsing sa kanyang kamay. Paano kung ang mga salita ni Lolo Ben ay literal? Paano kung ang isa sa mga singsing na ito ay hindi lang basta singsing? Paano kung ito talaga ang susi? Isang bagong pinto ng posibilidad ang biglang nagbukas sa isipan ni Mateo. Ang kanyang plano ng paghihiganti na dati simple at nakatuon lamang kay Isabela ay biglang nagkaroon ng bagong dimensyon. Hindi na lang ito tungkol sa isang kariton ng isaw. May mas malaking misteryo na nakatago sa likod ng pamilya Sarmiento. At si Lolo Ben, ang mabait na matandang nag-alaga sa kanya, ay tila nasa sentro ng lahat ng ito. Hawak ang lumang litrato, bumalik si Bella sa pangunahing bahagi ng mansyon. Ang kanyang puso ay kumakabog sa isang halo ng takot at determinasyon. Ang mga tanong ay nagsisiksikan sa kanyang isipan. Ano ang nangyari kay Lolo Ben? Bakit siya umalis? At ano ang koneksyon ng lahat ng ito sa paghihiganti ni Mateo? May isang tao lang na makakasagot sa mga tanong na yon. Natagpuan niya si Don Ricardo sa library, nagbabasa habang umiinom ng brandy. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang libro ay bumalot sa silid. Sa isang iglap, nag-alinlangan si Bella. Ang kanyang ama ay tila isang hari sa kanyang kaharian, hindi natitinag at puno ng kapangyarihan. Sino siya para kwestiyonin ito? Ngunit ang imahe ng galit sa mga mata ni Mateo at ang mabait na ngiti ni Lolo Ben sa litrato ay nagbigay sa kanya ng lakas. Papa! Nag-angat ng tingin si Don Ricardo. Bahagyang nainis dahil sa pagkaistorbo. Ano na naman ito, Isabela? Dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang kupas na litrato sa ibabaw ng mesa, sa tabi mismo ng baso ng brandy ng kanyang ama. Naaalala niyo po ba siya? Tanong ni Bella. Sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Si Mang Ben ang hardinero natin noon. Tiningnan ni Don Ricardo ang litrato. Sa isang segundo, nakita ni Bella ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng pagkilala na mabilis na napalitan ng isang malamig na pader. Kinuha nito ang litrato at tiningnan ito ng mas malapitan. Isang hamak na hardinero. Bakit ko siya aalalahanin? Sabi nito. Ang boses ay walang anumang emosyon dahil siya po ang Lolo Ben ni Mateo de la Cruz. Diretsong sabi ni Bella. Ang pagmensyonado ng pangalan ni Mateo ay nagdulot ng reaksyon. Nakita ni Bella ang pag-igting ng panga ng kanyang ama. At ano ngayon? Sagot ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay may bahid na ng pagbabanta. Anong kinalaman ng matandang iyon sa problemang dala ng kanyang apo? Iyon po ang gusto kong malaman. Bakit po siya biglang umalis? Wala man lang akong maalalang paalam. Biglang tumayo si Don Ricardo. Ang kanyang galit ay halos nararamdaman sa hangin. Kinuha niya ang litrato at sa isang mabilis na kilos, pinunit niya ito sa gitna, sa dalawa, sa 4 na piraso, hanggang sa maging maliliit na konfeti na lang ito. Tapos na ang usapang ito, sigaw niya. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay mula sa nakaraan. Ang dapat mong isipin ay kung paano natin ililigtas ang kumpanyang ito mula sa demonyong iyon. Huwag mo akong bibiguin ulit, Isabela. Tumalikod ito at iniwan si Bella na nakatayo sa gitna ng silid na papalibutan ng mga piraso ng kanilang nakaraan. Ang marahas na reaksyon nun ng kanyang ama ay hindi nakapagpatakot sa kanya. Sa halip, kinumpirma nito ang kanyang hinala.
May itinatago si Don Ricardo, isang malaking sikreto. Kinabukasan habang wala ang kanyang ama, nilapitan ni Bella ang kanilang pinakamatandang kasambahay, si Aling Nena. Si Aling Nena ay nasa pamilya na nila mula pa noong bata pa siya. Siya ang nag-alaga sa kanya nang mamatay ang kanyang ina. Nakita niya ito sa kusina, nagpupunas ng mga plato. Aling Nena, simula ni Bella, ang kanyang boses ay mahina. Lumingon ang matanda at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bella, iha, may kailangan ka ba? May gusto po sana akong itanong. Tungkol po kay Mang Ben, ang hardinero. Sa pagkarinig ng pangalan, biglang nabitawan ni Aling Nena ang hawak niyang plato. Mabuti na lang at nasalo niya ito bago pa ito mabasag. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. Diyos ko, iha, sabi ni Aling Nena. Ang boses ay nanginginig. Bakit mo naman siya biglang natanong? Hinawakan ni Bella ang mga kamay ng matanda. Importante po, Aling Nena. Please, kailangan ko pong malaman ang totoo. Hinila ni Aling Nena si Bella papunta sa isang sulok ng kusina, malayo sa pandinig ng ibang mga katulong. Tumingin ito sa paligid na may takot. Ipinagbawal ng Don na pag-usapan pa ang tungkol dyan. Bulong nito. Please, Aling Nena, para po sa akin. Huminga ng malalim ang matanda. At sa wakas, sumuko. Hindi siya umalis, iha. Simula nito, ang bawat salita ay puno ng bigat. Pinaalis siya. Ipinahiya. Nagsimulang ikwento ni Aling Nena ang nangyari. Isang araw, nawala raw ang isang mamahaling kwintas ng ina ni Bella. Nagalit si Don Ricardo, pinaratangan ang lahat ng mga katulong. At pagkatapos, sa hindi maipaliwanag na dahilan, natagpuan ang kwintas sa loob ng maliit na bag ni Mang Ben. Isang flashback ang nabuo sa isipan ni Bella habang nagsasalita si Aling Nena. Naalala niya ang mga sigaw, ang pagdating ng mga gwardya, ang itsura ni Mang Ben na umiiyak habang kinakaladkad palabas ng kanilang gate. Sumisigaw na wala siyang kasalanan. Pero hindi ako naniniwala, patuloy ni Aling Nena. Umiiyak na ngayon. Kilala ko si Ben. Isa siyang mabuting tao. Mahal na mahal ka ng nanay mo, iha. Itinuturing siyang kaibigan. Imposibleng gawin niya iyon. Niyakap ni Bella ang nanginginig na matanda. Ang sarili niyang mga luha ay dumadaloy na rin. Ang bata sa kanyang alaala ay hindi naintindihan ang nangyayari noon. Ngunit ang babae ngayon ay nakakaramdam ng matinding pagsisisi. Nang medyo kumalma na si Aling Nena, nagpunas ito ng luha at tumingin kay Bella. May isa pa, iha, bulong nito, na para bang isang mapanganib na sikreto. Isang bagay na palaging gumugulo sa isip ko. Ano po iyon? Ang pagpapaalis kay Ben. Nangyari iyon ilang linggo lang matapos milagrong makuha ng iyong ama ang titulo ng lupaing ito. Laging sinasabi ni Ben na ang lupain na ito ay dapat sa pamilya niya, pero wala siyang pera para ipaglaban. Pagkatapos siyang mapaalis, hindi na namin narinig ang tungkol doon. Ang mga salita ay tumama kay Bella na parang kidlat. Ang pagnanakaw, ang pagpapaalis, ang pagkuha sa lupa. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magkabit-kabit at ang nabubuong larawan ay mas madilim at mas masahol pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang pundasyon ng kanyang buhay, ang yaman ng kanyang pamilya, ay itinayo sa isang kasinungalingan at ang paghihiganti ni Mateo de la Cruz ay hindi lang pala para sa isang batang lalaki na inapi. Ito ay para sa isang matandang lalaki na ninakawan ng lahat. Kinabukasan, maaga pa lang ay minaneho na ni Mateo ang kanyang sasakyan papunta sa eskolta. Ang modernong luxury sedan niya ay tila isang dayuhan sa gitna ng mga luma at makasaysayang gusali ng lugar. Ipinark niya ang sasakyan at naglakad patungo sa address.
na itinuro ng coordinates. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang matandang gusali. Ang fasad nito ay nagpapakita ng mga bakas ng lumipas na panahon. Sa itaas ng malaking pinto nito ay nakaukit ang pangalan ng isang bangko na matagal nang nagsara at nakuha na ng ibang korporasyon. Pumasok siya sa loob. Ang labi ay malawak, ngunit ang dating karangyaan nito ay napalitan na ng modernong, minimalistang disenyo. Isang security guard ang sumalubong sa kanya. "Good morning, sir. Ano po ang maitutulong ko?" "May appointment ako," sabi ni Mateo kahit wala naman talaga. "Para sa isang safety deposit box." Itinuro siya ng guard sa isang babaeng empleyado na nakaupo sa likod ng isang glass counter. Lumapit si Mateo. "Good morning, Batinia. Nandito ako para i-access ang isang safety deposit box. Medyo luma na ito, sa pangalan ni Benjamin Reyes." Tumingin sa kanya ang babae, bahagyang nagtaka. "Reyes, sabi niyo po?" "Sandali lang po, sir." Nag-type ito sa kanyang computer. Tumatagal ang bawat segundo. Pinanood ni Mateo ang screen, sinusubukang basahin ang kanyang reaksyon. Kumunot ang noo ng babae. "Sir, active pa po ang account," sabi nito. Tila nagulat din. "Pero, ang huling transaction po dito ay mahigit 30 taon na ang nakalipas." "Tama po," kumpirma ni Mateo. Sinisikap panatilihing kalmado ang kanyang boses kahit na ang puso niya ay nagsisimula ng bumilis. "Ako ang kanyang kamag-anak. Ako na ang namamahala sa kanyang mga ari-arian." "Okay po. Kailangan ko lang po ng valid ID at ng susi ng kahon." Inilabas ni Mateo ang kanyang driver's license at ipinatong sa counter. Pagkatapos, dahan-dahan, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang simpleng silver na singsing. Ipinatong niya ito sa tabi ng ID. Nanlaki ang mga mata ng babae. "Isang singsing nga po?" "Ito ang susi," sabi ni Mateo ng may katiyakan. Tila nag-alinlangan ang babae. Ngunit merong awtoridad sa boses ni Mateo na nag-udyok sa kanyang sundin ito. Tumawag ito sa intercom at hindi nagtagal. Isang mas matandang lalaking manager ang lumabas. Pagkatapos ng maikling pag-uusap at pagsusuri sa kanilang mga lumang records, sa wakas ay pumayag din sila. Giniyahan si Mateo ng manager papasok sa isang vault na may makapal na bakal na pinto. Ang hangin sa loob ay malamig at amoy luma. Itinuro ng manager ang isang maliit na metal na pinto sa isang pader na puno ng daan-daang magkakamukhang pinto. Number 237. "Dito po, sir," sabi ng manager. May 2 susian ng kahon. Ginamit ng manager ang master key ng bangko para sa isa. Pagkatapos, tumingin ito kay Mateo. "Ang sa inyo po, sir." Huminga ng malalim si Mateo. Kinuha niya ang singsing. Sa likod nito may isang maliit at halos hindi mapansing na kausling bahagi. Ipinasok niya ito sa pangalawang susian. Sakto, marahan niyang inikot ito. Isang mahinang click ang umaling-awngaw sa tahimik na vault. Nagbukas ang pinto. Iniwan siya ng manager para bigyan ng privacy. Hinila ni Mateo ang isang mahabang metal na kahon palabas. Mabigat ito. Dinala niya ito sa isang maliit at pribadong silid sa loob ng vault. Isinara niya ang pinto sa likuran niya at sa wakas, naiwan siyang mag-isa kasama ang sikreto ni Lolo Ben. Ipinatong niya ang metal na kahon sa isang mesa at dahan-dahang itinaas ang takip. Walang ginto, walang pera. Ang laman nito ay mga lumang papel na naninilaw na dahil sa katagalan. Sa ibabaw ng lahat ay isang maliit at makapal na itim na notebook, isang diaryo. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang kinukuha ito. Ang pabalat ay luma na at malambot na sa pagdaan ng panahon. Binuklat niya ito sa unang pahina. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ang sulat ni Lolo Ben. Ang parehong sulat na nakikita niya sa mga maiikling liham
na ipinapadala nito sa kanya noong nag-aaral pa siya. Ang unang entry ay may petsa mahigit 30 taon na ang nakalipas. Nagsimula siyang magbasa. Ang mga salita ay tila bumubuhay sa nakaraan. Ikinuwento ni Lolo Ben ang kanyang buhay bilang hardinero sa mansyon ng mga Sarmiento. Isinulat niya ang tungkol sa kabaitan ng asawa ni Don Ricardo, si Senyora Amalia, ang ina ni Isabela, isang babaeng malungkot, ngunit may ginintuang puso. Sila ay naging malapit na magkaibigan, pinag-uusapan ang tungkol sa mga halaman at sa buhay. Habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, unti-unting dumidilim ang tono ng dayaryo. Ikinuwento ni Lolo Ben ang tungkol sa kasakiman ni Don Ricardo. Isinulat niya kung paano nalaman ni Don Ricardo na ang lupain kung saan nakatayo ang kanilang bahay at ang mga katabing lote ay pagmamay-ari pala ng pamilya ni Lolo Ben. Isang katotohanang matagal nang nakalimutan at pagkatapos, isinulat niya ang tungkol sa pagtatasil. Nilinlang niya ako. Basa ni Mateo sa nanginginig na sulat. Sinabi niyang tutulungan niya akong ayusin ang mga papeles ng lupa para maibenta ito ng maayos. Pinapirma niya ako sa maraming dokumento. Ako, na isang mangmang na hardinero, ay nagtiwala. Ang hindi ko alam, ang pinirmahan ko pala ay isang deed of sale. Ibinenta ko ang lupain ng aking mga ninuno para sa isang halaga na hindi ko kailanman nakita. Sumunod ang kwento tungkol sa pagnanakaw, ang kwintas, ang akusasyon, ang kahihiyan. Itinapon niya ako na parang basura para masigurong hindi na ako makakapalag. Patuloy ng sulat, para itago ang kanyang kasalanan. Napahinto si Mateo sa pagbabasa. Napayukom ang kanyang mga kamao. Ang galit na nararamdaman niya para sa mga Sarmiento ay lumalim pa, naging isang bagay na mas personal, mas masakit. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Ito ay para sa buhay na ninakaw mula kay Lolo Ben. Bukod sa dyaryo, may isa pang dokumento sa loob ng kahon, isang luma at marupok na papel. Nang maingat niya itong buksan, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang orihinal na titulo ng lupa. Nakapangalan pa rin sa lolo ng lolo ni Ben. Ito ang patunay. Ang hindi maikakailang ebidensya ng krimen ni Don Ricardo. Binalikan niya ang diaryo, binuklat ito sa pinakahuling pahina. May isang huling entry, isinulat ng may ibang tinta na para bang idinagdag ito pagkatapos ng mahabang panahon. Ibinigay ko ang mga singsing na ito sa aking asawa, ang ina ni Isabela, ngunit ibinalik niya ang mga ito sa akin bago siya namatay, na may kasamang isang huling habilin. Ibigay mo ito sa taong karapat-dapat upang ang katotohanan ay lumabas. Napatingin si Mateo sa kawalan, ang ina ni Isabela. Alam niya ang kasamaan ng kanyang asawa at sa kanyang sariling paraan, sinubukan niyang itama ito. Ang mga singsing ay hindi lang basta regalo. Ang mga ito ay isang mensahe, isang pag-asa na balang araw, may isang taong makakatuklas ng katotohanan. Ang bigat ng lahat ng kanyang nalaman ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang kanyang paghihiganti ay biglang nagbago ng anyo. Hindi na ito isang simpleng laro ng pagpapabagsak sa isang kumpanya. Ito na ngayon ay isang laban para sa hustisya, isang laban para sa pangalan at alaala ng taong nag-aruga sa kanya. Isang laban na hindi niya pwedeng ipatalo. Isinara niya ang kahon, hawak ng mahigpit ang diaryo at ang titulo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa panibagong determinasyon. Ngayon, alam na niya kung ano talaga ang kailangan niyang gawin at wala, kahit sino, ang makakapigil sa kanya. Lumabas si Mateo mula sa lumang gusali ng bangko. Ang metal na kahon ay ligtas na nakatago sa loob ng kanyang itim na briefcase. Ang sikat ng araw ay tila mas matindi
Ngunit hindi nito kayang pantayan ang apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib. Ang bigat ng katotohanan ay nakakabingi. Ngunit nagbigay rin ito sa kanya ng isang malinaw na direksyon. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, abala ang kanyang isip sa pagpaplano ng susunod na hakbang. Hindi na niya kailangang sirain ang Sarmiento Realty. Ang kailangan niya lang gawin ay ilabas ang katotohanan. Ang titulo at ang dyaryo ni Lolo Ben ang kanyang mga sandata. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Mateo. Napahinto siya at lumingon. Doon, ilang metro ang layo, nakatayo si Isabela. Mukha siyang pagod at balisa. Ang kanyang buhok ay hindi perpektong nakaayos at ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto na para bang galing sa pag-iyak. Ibang-iba siya sa babaeng nakita niya sa conference room. Ibang-iba sa prinsesang nasa kanyang alaala. Sa isang iglap, naghalo ang kanyang mga emosyon. Ang galit na naramdaman niya kanina ay biglang nahaluan ng pag-usisa. Bakit siya nandito? Paano siya nahanap? Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanatiling malamig at maingat. Habol hiningang lumapit si Bella. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang kanyang boses ay desperado. May nalaman ako. Tungkol sa pamilya ko. Tungkol kay Lolo Ben. Ang pagbanggit sa pangalan ni Lolo Ben mula sa bibig ni Isabela ay nagpatigil kay Mateo. Tinitigan niya ito. Sinusubukang basahin kung nagsasabi ba ito ng totoo o isa na naman itong palabas. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagsisisi. Nakausap ko si Aling Nena, patuloy ni Bella. Ikinuwento niya sa akin ang lahat, ang tungkol sa kwintas, sa pagpapaalis sa kanya. Mateo, I'm so sorry, hindi ko alam. Kung alam ko lang. Ang kanyang mga salita ay tila totoo. Ang kanyang pagsisisi ay tila tunay. At sa kabila ng lahat ng galit na kanyang kinimkim, isang maliit na bahagi ng puso ni Mateo ang nagsimulang lumambot. Nakita niya sa kanyang harapan, hindi ang isang Sarmiento, kundi isang babae na nasasaktan din sa kasinungalingan ng kanyang sariling pamilya. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Paano kung magkaiba pala sila ng kanyang ama? Ngunit bago pa man siya makasagot, isang tunog ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Ang tunog ng mga sirena ng pulis. Mula sa kanto, 2 police car ang mabilis na huminto sa kanilang tabi. Mabilis na bumaba ang mga unipormadong pulis. At mula sa isa sa mga sasakyan, lumabas ang isang tao na nagpatigas sa bawat kalamnan sa katawan ni Mateo. Si Don Ricardo Sarmiento. May isang ngiti ng tagumpay sa mga labi ng matanda habang papalapit ito sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mateo. Ayan pala ang magnanakaw, sabi ni Don Ricardo sa isang malakas na boses. Sapat na para marinig ng lahat. Hulihin niyo siya. Ano ang ibig sabihin nito? Gulat na tanong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay lumilipat mula kay Don Ricardo patungo kay Bella. Mr. De La Cruz, sabi ng isang pulis na lumapit sa kanya. Inaaresto ka namin sa salang industrial espionage at attempted corporate sabotage. Ano? Hindi makapaniwalang sabi ni Mateo. Wala akong ginagawang masama. Talaga ba? Sabi ni Don Ricardo, may inilabas na isang folder mula sa kamay ng kanyang assistant. Ibinigay niya ito kay Bella. Tingnan mo ito, Isabela. Tingnan mo kung gaano kakatanga. Ang mga email na ito. Dito, ipinagmamalaki niya sa kanyang mga kasosyo kung paano kanya niloloko, kung paano kanya ginagamit para makuha ang impormasyon ng kumpanya natin. Nanginginig na kinuha ni Bella ang folder. Binuksan niya ito at nakita ang mga printout ng mga email.
Mga email na mukhang galing kay Mateo, puno ng mga mapanirang salita tungkol sa kanya. Hindi totoo yan, sigaw ni Mateo. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Isa itong bitag. Isang perpektong bitag. Naramdaman niya ang malamig na metal ng posas sa kanyang mga pulso. Habang kinakabitan siya nito, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Bella. Hinintay niya itong magsalita. Hinintay niya itong ipagtanggol siya. Hinintay niya itong sabihin na hindi siya naniniwala sa kanyang ama. Ngunit si Bella ay nanatiling tahimik, nakatingin sa mga pekeng email. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding sakit at pagkadurog. Ang pag-asa na naramdaman ni Mateo kanina ay gumuho. Napalitan ng isang mapait na katotohanan. Nilapitan ng pulis ang kanyang briefcase. Ano ito? Ebidensya, sabi ni Don Ricardo. Mga dokumento ng aming kumpanya na kanyang ninakaw. Hindi! Sigaw ni Mateo. Nandyan ang katotohanan, ang titulo ng lupa, ang diaryo. Pero walang nakinig. Habang hinihila siya ng mga pulis papasok sa patrol car, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Isabela. Puno ng luha, puno ng sakit, at puno ng isang bagay na sumira sa puso ni Mateo ng tuluan, pagkakanulo. Ipinasok siya sa loob ng sasakyan. Humaharurot itong umalis, papalayo sa lugar na yon. Naiwan si Isabela Sarmiento na nakatayo sa gitna ng kalsada. Hawak ang mga kasinungalingan ng kanyang ama, habang ang katotohanan ay isinasakay palayo. Kasama ang lalaking sinimulan na niyang paniwalaan. Ang kanyang mundo, sa pangalawang pagkakataon, ay gumuho na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil sa pagkakataong ito, naramdaman niyang kasama siyang gumuho. Ang 4 na sulok ng selda ay tila lumiliit sa bawat minutong lumilipas. Malamig ang sementadong sahig at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintana na may rehas na bakal. Umupo si Mateo sa gilid ng manipis na kutsyon. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga nanginginig na kamay. Isang salita ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Taksil. Ang pinakamasakit ay hindi ang mga posas, hindi ang mga pader ng kulungan, hindi ang mga pekeng akusasyon. Ang pinakamasakit ay ang imahe ni Isabela na nakatayo lang doon. Hawak-hawak ang mga kasinungalingan ng kanyang ama habang siya ay kinakaladkad palayo. May nalaman ako tungkol kay Lolo Ben. I'm so sorry. Ang mga salita niya kanina ay bumabalik, ngunit ngayon, ang mga ito ay parang lason. Isang perpektong pag-arte, isang bitag na pinlano nilang mag-ama. Hinila siya nito papalapit, gamit ang isang pangako ng katotohanan, para lamang itulak siya sa bangin. Napahampas siya sa pader. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit sa kanyang puso. Nagsimula siyang maniwala. Sa isang saglit na kahinaan, sa isang sandali ng pag-asa, nakita niya sa mga mata nito ang isang bagay na totoo. At iyon ang kanyang naging pagkakamali. Dahil sa huli, isa pa rin siyang Sarmiento. At siya, si Mateo de la Cruz, ay mananatiling batang taga-Tondo na tinapakan nila. POV, Isabela. Parang isang panaginip, isang masamang panaginip na ayaw siyang gisingin. Nakauwi si Bella sa mansyon, ngunit hindi niya halos namalayan ang biyahe. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa folder na ibinigay ng kanyang ama. Ang mga pekeng email ay tila sinusunog ang kanyang balat. Naabutan niya si Don Ricardo sa sala, nagbubuhos ng isang baso ng alak para sa sarili. Isang ngiti ng tagumpay sa kanyang muka. Nakita mo na, sabi nito, tila ipinagmamalaki ang kanyang gawa. Ganyan dapat, Isabela. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Gamitin mo ang iyong isip.
Ngayon, ang ahas na yon ay nasa kulungan na kung saan siya nababagay. Hindi sumagot si Bella. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at ikinandado ang pinto. Ibinagsak niya ang folder sa kanyang kama at napaupo sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa pinto. Humagulgol siya. Umiyak siya para sa pagkakanulo na naramdaman ni Mateo. Umiyak siya para sa sarili niyang katangahan. Umiyak siya dahil sa kabila ng lahat, isang bahagi niya ang ayaw maniwala. Nang maubos na ang kanyang mga luha, pinilit niyang tumayo. Kinuha niya ang mga papel at sinimulang basahin muli. Hinahanap ang kahit anong magpapatunay na mali siya. Na totoo ngang niloko siya ni Mateo. At doon, sa isa sa mga email, may isang kalakip na larawan. Isang candid shot ni Mateo na nakikipag-usap sa isang tao na para bang kuha mula sa malayo. Ang larawan ay ginamit bilang ebidensya na nakikipagkita siya sa mga karibal ng Sarmiento Realty. Ngunit hindi ang konteksto ng larawan ang napansin ni Bella. Ang napansin niya ay ang suot ni Mateo. Isang dark blue na polo shirt. Biglang tumigil ang paghinga ni Bella. Ang polo shirt na yon, tanda niya ito. Ito ang parehong polo shirt na ibinili niya para sa kanyang ama noong nakaraang buwan. Ngunit masyadong maliit, kaya't ipinadeliver niya sa opisina ni Mateo bilang isang sarcastic na peace offering matapos ang kanilang unang pag-uusap. Isang bagay na alam niyang hindi nito isusuot, ngunit ang petsa sa email ay mula pa sa 3 buwan na nakalipas. Imposible. Isang malamig na agos ng katotohanan ang bumalot sa kanya. Maliit na detalye, ngunit ito ang nagbukas sa lahat. Ang ebidensya ng kanyang ama ay kasinungalingan, isang gawa-gawa. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Hinintay niyang tumahimik ang buong bahay. Hinintay niyang marinig ang huling pag-click ng ilaw mula sa ilalim ng pinto ng opisina ng kanyang ama. Hinintay niya ang tunog ng mga yabag nito paakyat sa sarili nitong kwarto. Nang sigurado na siyang mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Ang bawat pag-creak ng sahig ay parang isang sigaw sa katahimikan. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nakarating siya sa library, sa opisina ng kanyang ama. Nakakandado? Ngunit alam niya kung saan itinatago ng kanyang ama ang duplicate na susi sa ilalim ng isang maluwag na floorboard, sa ilalim ng carpet. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang pinto. Pumasok siya sa dilim, ginagamit lamang ang ilaw mula sa kanyang cellphone. Saan? Saan niya itatago ang katotohanan? Ang kanyang mga mata ay napunta sa isang malaking aparador na gawa sa kahoy sa isang sulok. At sa loob nito, isang maliit na drawer na may sarili nitong kandado. Isang drawer na hindi niya kailanman nakitang binuksan ng kanyang ama. Naghahanap siya sa mesa, sa ilalim ng mga papel, sa loob ng mga libro, at doon, sa ilalim ng isang paperweight, isang maliit na silver na susi. Huminga siya ng malalim at ipinasok ang susi sa kandado. Umikot ito. Binuksan niya ang drawer. Sa loob, may isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, halos masuka siya sa kanyang nakita. Nandoon ang mga orihinal na dokumento ng paglilipat ng lupa ni Lolo Ben. Mga pekeng kontrata na may pekeng pirma, at sa ilalim ng mga yon, nakabalot sa isang lumang panyo, ay isang bagay na kumikinang. Ang kwintas ng kanyang ina. Ang parehong kwintas na sinabi ni Aling Nena na ninakaw daw ni Lolo Ben. Narito ang lahat. Ang ebidensya ng 2 krimen. Ang katibayan na ang kanyang ama ay isang halimaw. Noon at ngayon, isinara niya ang kahon. Ang kanyang pagdadalamhati ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon.
Ang pag-ibig at takot na naramdaman niya para sa kanyang ama ay biglang naglaho, napalitan ng pagkasuklam. Tapos na ang pagiging isang manika. Tapos na ang pagiging isang sarmiento. Dala-dala ang kahon. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Naghahanap siya sa internet para sa pangalan ng abogado ni Mateo de la Cruz. Nahanap niya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagda-dial siya, ngunit ang kanyang puso ay desidido na. Sinagot ito sa kabilang linya. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang huling hibla ng takot. "Hello," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bakas ng pag-aalinlangan. "Nagsasalita ba ako sa abogado ni Mr. Mateo de la Cruz?" May kumpirmasyon mula sa kabilang linya. "Ang pangalan ko ay Isabela Sarmiento." Pagpapatuloy niya. "Mayroon akong lahat ng kailangan ninyo. Oras na para malaman ng lahat ang totoo." Ang sumunod na linggo ay parang isang bagyo. Naging laman ng bawat balita sa telebisyon at pahayagan ang iskandalo ng pamilya Sarmiento. Ang mga ebidensyang ibinigay ni Isabela, ang diaryo ni Lolo Ben, ang orihinal na titulo ng lupa, ang kwintas ng kanyang ina, at ang mga tunay na dokumento mula sa opisina ni Don Ricardo ay naging isang bomba na sumira sa pundasyon ng kanilang imperyo. Sa isang maikling montage ng mga pangyayari, nakita ang pagbagsak, ang mga press conference kung saan ang abogado ni Mateo ang nagsasalita, ang mga mamamahayag na nagkakagulo sa labas ng mansyon ng mga Sarmiento. Ang mukha ni Don Ricardo hindi na puno ng arogansya, kundi ng pagkagulat at pagkatalo habang isinasakay siya sa isang police car. At sa huli, ang pagbukas ng pinto ng kulungan, lumabas si Mateo de la Cruz, hindi bilang isang akusado, kundi bilang isang taong nahanap ang hustisya. Sinalubong siya ng kanyang mga abogado, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng iisang tao sa gitna ng kaguluhan. Pero wala siya roon. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng media ay unti-unting humupa. Ang pangalan ng Sarmiento ay unti-unting nabura sa mundo ng negosyo. Ang kaso laban kay Don Ricardo ay umuusad at lahat ay nagsasabing sigurado na ang kanyang pagkakakulong. Sa buong panahong iyon, hindi nagkita o nag-usap sina Mateo at Bella. Isang hapon, nagmaneho si Mateo papunta sa isang pamilyar na lugar, ang dating kinatatayuan ng mansyon ng mga Sarmiento. Ngayon, isa na lamang itong malawak at bakanteng lote. Ang malaking bahay ay giniba na, isang simbolo ng pagwawakas ng isang panahon. Habang nakatayo siya roon, pinagmamasdan ng lupa kung saan minsan siyang pinangarap na maghiganti. Isang boses ang pumutol sa katahimikan. "Naisip ko na dito kita mahahanap." Lumingon si Mateo. Doon, nakatayo si Bella. Simple lang ang kanyang suot. Isang puting bestida at sandals. Wala na ang mga alahas, ang mamahaling damit. Ang nakatayo sa kanyang harapan ay si Isabela lang. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito ang katahimikan ng galit o tensyon, kundi isang katahimikan ng pag-aalinlangan. Hindi nila alam kung paano magsisimula. Si Bella ang unang nagsalita. Gusto kong humingi ng tawad, ulit." Ang kanyang boses ay mahina. "Para sa lahat. Noong bata pa tayo, at sa nangyari sa bangko, hindi ko alam na bitag pala iyon, Mateo. Naniwala ako sa kanya, kahit sa isang saglit. At iyon ang pinagsisisihan ko." Tumingin si Mateo sa kanya. Ang galit na dati niyang naramdaman ay matagal nang nawala, napalitan ng isang komplikadong emosyon na hindi niya mapangalanan. "Ako rin," sagot niya. Ikinagulat maging ng kanyang sarili. Dapat din akong humingi ng tawad. Binalot ako ng galit, Bella. Ang buong plano ko, ang paghihiganti. Mali iyon.
Sa paghahangad kong saktan ka, muntik ko nang makalimutan ang tunay na hustisya para kay Lolo Ben. Naging katulad din ako ng taong kinamumuhian ko. Ang pag-amin na iyon ay tila nagalis ng isang malaking pader sa pagitan nila. Naglakad si Bella papalapit sa kanya. Ang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na niya pinigilan. Ano na ang mangyayari ngayon? Itinuro ni Mateo ang malawak na lupain. Isinauli ko na ang titulo sa mga natitirang kamag-anak ni Lolo Ben na nahanap ng mga abogado ko. Ayaw na nilang manirahan dito. Masyado raw masakit ang alaala, kaya binili ko sa kanila ang lupa sa tamang halaga. Anong gagawin mo rito? Tanong ni Bella. Nagtataka. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo, ang unang tunay na ngiti na nakita ni Bella mula sa kanya. Hindi ako ang may-ari nito. Isang foundation na ipinangalan ko kay Lolo Ben. Magtatayo kami rito ng isang community, mga abot kayang bahay para sa mga pamilyang nagsisimula pa lang, isang playground, isang maliit na library, isang lugar na puno ng pag-asa, hindi ng masasamang alaala. Napatingin si Bella sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng paghanga. Ang batang lalaki na inapi niya noon ay lumaki para maging isang taong mas mabuti kaysa sa lahat ng taong nakilala niya. Mateo, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Bella, sagot nito. Ang kanyang boses ay malambot din. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng isang bakanteng lote na sumisimbolo sa kanilang masalimuot na nakaraan, dahan-dahang inilahad ni Mateo ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Bella sa isang saglit. Ngunit nang makita niya ang katapatan sa mga mata ni Mateo, ang isang pangako ng isang bagong simula. Dahan-dahan din niyang itinaas ang kanyang kamay at ipinatong ito sa palad ni Mateo. Mainit. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Sabay silang tumingin sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay tila naguhugas sa lahat ng sakit at dilim ng nakaraan. Tapos na ang paghihiganti, Bella, sabi ni Mateo. Naramdaman ni Bella ang paghigpit ng hawak nito sa kanyang kamay. Tumingin siya rito at sa unang pagkakataon, isang tunay at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay sa wakas ay nawala. Ngayon, sagot niya, simula na ng lahat. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Walang partikular na destinasyon. Tanging ang presensya ng isa't isa ang mahalaga. Bawat hakbang ay tila isang pag-alis sa mapait na nakaraan at isang pagpasok sa isang hinaharap na sila mismo ang susulat. Huminto si Mateo at humarap sa kanya. Ang mga huling sinag ng araw ay nagbigay ng ginintuang kulay sa kanyang mukha. Pinapalambot ang matatalas na linya na dati puno ng galit. Ngayon, ang nakikita na lang ni Bella ay kapayapaan. Bella, sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit puno ng lambing. Alam kong mahirap ang daan na tatahakin natin. Maraming sugat na kailangan pang hilumin. Tumango si Bella. Alam ko. Pero gusto kong malaman mo, pagpapatuloy ni Mateo, na sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang maglakad ng mag-isa. Itinaas niya ang kanyang malayang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Bella. Sa pagdampi ng kanyang balat, isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Hindi na ito ang kuryente ng tensyon o galit, kundi ng isang bagay na bago, isang bagay na maselan at puno ng pag-asa. Hindi nila kailangang sabihin ang mga salitang, mahal kita. Hindi pa sa ngayon. Ang kanilang mga puso ay masyado pang sariwa mula sa mga sugat. Ngunit sa sandaling iyon, sa pagitan ng kanilang mga titig, sa init ng kanilang magkahawak na mga kamay, at sa pangako ng isang bagong komunidad na itatayo mula sa abo ng paghihiganti, naramdaman nila ito. Ang pag-ibig ay hindi laging isang nagbabagang apoy. Minsan, ito ay isang tahimik na pag-unawa, isang pagpapatawad na hindi kailangang isigaw.
at isang pag-asang dahan-dahang itinatanim sa isang lupang nilinis ng katotohanan at magkasama. Dahan-dahan silang naglakad, papalayo sa mga anino ng kahapon at pasulong sa liwanag ng isang bagong umaga na naghihintay para sa kanilang dalawa. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig, paghihiganti, at pagpapatawad ni na Mateo at Isabela. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwento ni na Mateo at Bella ay isa ring paglalakbay para sa akin. Kasama ninyo akong kinilig, nasaktan, nagalit at umasa para sa kanila. Kapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang matamis na pag-iibigan. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad sa iba at lalo na sa ating sarili ang siyang susi sa paghilom ng pinakamalalim na sugat. Ito ay isang testamento na kayang baguhin ng pag-ibig ang puot. At nasa gitna ng pinakamadilim na kahapon, palaging may sisikat na bagong umaga na puno ng pag-asa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal. Kwentong Damdamin TV.